Good morning guys, kagising ko lang. So, nag-check ako ng sugar ko. Ayan, wala pa akong iniinom na kahit anong gamot. Wala pa akong kinakain. So, yan, 78. Then, tatry natin kainin tong coffee jelly na sugar-free. Ano siya? Birch tree na no sugar. Yung full cream na birch tree tsaka stevia ginamit ko. Tapos Nestle cream. Tingnan natin kung gaano ang i-spike niya sa sugar ko after 1 hour. So, yan. Kainin ko muna to guys. And after 1 hour, mag-check ulit tayo ng ating sugar. So, yan. Kainin natin. So, 7:29 AM ko siya naubos. So, after 1 hour, 8:29, magtitest tayo ulit ng sugar. Nakalimutan ko i-video yung pagkuha ko ng dugo. Ayan. Tapos na. So, after 1 hour na kinain ko yung coffee jelly na sugar-free. Ayan. 91. So, okay lang siya guys. Diba? Ang galing. Kasi kanina sobrang baba ng sugar ko, 78. So, 91. So, okay pa din siya. So, after 1 hour ulit, yung pang 2 hours natin, mag-check ulit tayo. Ay guys, kalimutan ko na naman i-video. Pero ito yung result. Ayan. 83, bumaba na siya. So, wala pa akong tinitake na medicine. So, ibig sabihin, okay yung coffee jelly. Actually, ito yung nag-research ako. Wait lang So, yung result na 83, ito yung after 2 hours na kinain ko yung coffee jelly na zero sugar. So, nag-search din ako. Sabi, good news daw kasi this shows that the zero sugar coffee jelly did exactly what you hoped it would. It gave you a treat without sending your blood sugar on a roller coaster ride. Your body handled it perfectly, keeping your levels steady and well within a safe, healthy range. It sounds like your healthy eating choices are really paying off. Keep doing what you're doing. So, okay yung coffee jelly na ginawa ko. So, comment na lang kayo or ilalagay ko yung ay, hindi, meron akong hanapin nyo na lang sa ano ko, sa mga video ko yung sa TikTok video ko, nandun yung meron din ako sa YouTube, yung ingredients siya kung paano din siya gawin. So, yun guys, ang masasabi ko lang, okay siya. So, syempre, pero iba-iba tayong katawan. Hindi naman po ako diabetic so nag-ano lang ako. Medyo, nung nagpa-check ako last 3 months, umokay naman yung sugar ko. Kasi nung holiday, tumaas yung sugar ko, nagpa-check ako. Sabi naman dietitian ko, baka lang daw dahil holiday, kain ng kain, kaya medyo tumaas ng konti-konti lang naman. So, pinababa, bumaba naman siya after 3 months. So, nag-check ako, syempre ganun unti-unti tatanggalin yung pinapainom sa akin gamot. So, ayun, hindi naman super taas ng sugar ko. So, parang ginagamot lang siya para hindi siya mauwi sa diabetes. Yun. Tingin nyo na to, at least, diba, kahit diabetic ka, or type 2, type 1, pwede pa rin tayo kumain ng mga dessert. So, yun lang gamit sabi ko. Thanks for watching. Bye.